Okay guys, welcome po sa inyo at welcome muli sa pagbabalik ng ating episode. Medyo nalalapit. Unti na lang Ayan na lang kanipis Kung kayo nanonood. Yung Hebrews kasi Oo. mahirap. Medyo konti na lang to. Tapos Revelation na. Ewan ko kung madadali Baka. natin yung Revelation ngayong taon. Or baka Pero next year. hindi naman yun ang goal. Yun yung- Alam mo naman, tayo sinimula natin ito sa Mateo at masaya lang din na Malapit mayayari natin siya. Oo, na tuloy-tuloy. Siyempre, salamat sa faithfulness ni God sa buhay ng bawat isa, sa lahat ng mga nakasama natin sa journey dito. Yun, mayayari na. Yes. At napakadami na ding mga lesson dito. Minsan nga, nagulat kami ni Sir John, may mga issue sa church na nangyayari. Tapos, sumasakto. Sakto. Hindi naman natin sinasadya. Minsan, papagbintangan pa tayo na sinasadya natin eh. Hindi naman natin sinasadya. Nagkakataon talaga na, yun siguro, banal na espiritu, Diyos ay kumikilos. Ganun nga. So, to the pure, all things are pure. Oo. Hindi naman sinasadya. Pero, sabi mo nga, sir, kung sadyain man Pero natin, kung sa Jaima ko yun yung narapat. wala rin problema. Kaysa naman ang gamitin mo na pang-correct ay yung mga worldly wisdom. Yung salita na lang din ng Diyos. Tama. Pero to be honest, sumasakto talaga. Oo. Minsan para bang, ayan na naman, pagbibita ka na naman. Sumasakto eh. Oo, sumasakto. Okay. So, nangyari natin yung Titus. Okay? Yes. Ito ay ang huling habilin ni Pablo, Apostol Pablo, sa kanyang anak-anakan baga na si Tito. Tayo ngayon ay punta kay Pilemon. Sino si Pilemon sa buhay ng mga unang Kristiyano? Okay. Okay, sino siya? Ano ba? Ano bang saka si Paul ang dito, tama? Ang letter to ni Paul kay Philemon. Okay, sino kaya si Pilemon? Siya ba ay nasa karagatan? Hindi natin alam. Okay, sige. Okay, unang My verse. goodness. Mula kay Pablo, isang bilanggo dahil kay Kristo Jesus, at mula kay Timoteo na ating kapatid. Okay, so dalawa pala sila dito nagsulat. O taga-ano lang si Timothy? Siguro baka si Timothy dito, taga-sulat. Taga-sulat. Okay. Para kay Philemon, ayan na nga, si Philemon. Sino kaya si Philemon? Ang minamahal naming kamanggagawa, party list? Hindi. Kamanggagawa siya sa Okay. gospel. At para sa iglesyang nagtitipon sa iyong bahay. Kay Apia na aming kapatid na babae at kay Arkipo na kapwa naming kawal sa Panginoon. Hanggang tres? Hanggang 3. Sumainyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Okay, may mga bagong mga cast. May bagong cast. So, pinakita dito yung difference ng relationship ni Paul kay Philemon compared doon sa ibang mga sinulatan niya. Kuna si Timothy, Sige. spiritual son. Okay. And even si Titus naman, si Timothy, spiritual son and brother. Pero ito kay Philemon, beloved friend and fellow laborer. Pero kumbaga, nasa isang lang sila, circle ng Christianity. So kumbaga, nasa isang house lang sila ng Christianity. So, ang point dito, kaya niya sinulatan itong si Philemon is because meron siyang ipapakiusap mamaya. Oh. Okay? Pero syempre, it is also a way na rin na kamustahin yung kanyang kaibigan. Maganda to eh. Actually, mamaya, mababasa natin, goods talaga sila ni Philemon. Mayaman kasi sila Philemon eh. May kaya? Meron silang slave. Slave owners. Slave owners din sila. Tsaka, kung dyan nagkakamali, parang meron siyang business. Okay, so baka bago ka nakikinig. So, bakit na pinag-uusapan yung slave? Paliwanag mo nga, Sir John. Bakit may slave nung araw? Kasi nung time na yan, culture talaga nila na kunwari mga natalo sa gera. Tsaka culture talaga na merong slave. Ngayon, ito ba ay pinopromote ng Diyos ng Biblia? Inallow or pinermit pero hindi niya Hindi siya subscribe sa ideya. Oo. Pero yung way ng sabihin nating pag-weaken ng slavery or pagtanggal ng slavery sa Bible is Malinaw. taliwas
taliwas doon sa outward na revolution na tanggalin talaga yung slavery. Kumbaga, yung revolution kasi na pagtanggal ng slavery is outward. Very obvious. Social justice. Oo. Pero yung Social action, sorry. Pero yung ginagawa kasi ng Christianity or ginagawa ni Christ is inward or internal. Nagpe-permeate kasi. Oo. So kumbaga, hindi man niya directly tinatanggal yung slavery, pero tinatanggalan niya ng power yung slavery sa loob. Na kahit na slave yung tao na yon, hindi siya tinrato bilang property or pag-aari noong master. Okay, mamaya makikita natin yung transition kung paanong yung slave na binabanggit dito is na weaken yung structure ng slavery. Okay, so, sinasabi dito na si Paul is prisoner. Hindi prisoner ng Rome, prisoner ni Christ. And ano siya doon? Kumbaga is hindi niya kinakahiya yun. Kasi alam niya na ang nag-capture sa kanyang vision at ang nag-capture sa kanyang sabihin nating direction sa buhay at plano sa buhay is si Christ. So, hindi siya nahihiya doon. Kundi, it's a privilege for him na gamitin ng ating Panginoon. Oo, kasi sinabi naman Jesus. na blessed are those who persecute you, di ba? Kapag sa namesake ni Jesus. Yes. Hindi yung dahil walang hiya ka. Tapos nakulong ka. Tapos nakalagay din naman sa Bible yun, di ba? Na wala sana sa inyo yung nagsasuffer dahil gawa ka na kasalanan. Hindi kasi ang tao mahilig mag-quote yan ng verse na para sa sasaya niya Para hindi siya di ba? What will it benefit ang tao na mag-feel good siya sa isang verse if hindi naman siya nako-correct or nagre-repent? Siguro, sir, ako, ang tingin ko, kapag hindi pa regenerated yung heart, you can always use or misuse verses. Yun nga. Kaya doon tayo maging careful. Yeah. Kasi para bang nawawala yung power or nade-deny yung power kapag ganun Kahit na tama yung verse na ginamit mo, pero hindi nagpe-penetrate sa puso, ibig sabihin, there's a problem with the heart. Walang problem sa word. Walang problem sa verse. Yun din. Yun di ba yung isa sa mga video na ginawa natin is kapag may mga utos sa Bible, ang gagawin mo, you obey. Hindi, you don't demand it sa iba na, oy, respect daw. Respect nyo ako. Tayo yung unang recipient. Ikaw ang mang-respect. Oo. Diba? Sa'yo ang unang application. Kanyari, it's better to give than to receive. Better daw to give. Halika, bigyan mo ako. Tingnan nga natin. Ikaw ang una dapat. Huwag kakabig. Yes. Okay. Tapos, binati niya pa yung ibang mga Christian. So, binanggit niya si Apphia tsaka si Archippus, our fellow soldier. So, most probably, si Apphia dito, pangalan ng babae, possibly asawa to ni Philemon. Tapos si Archippus, maaring anak ni Philemon. Ngayon, ba't dadamay si Apphia? Si Apphia kasi normally, yung asawang babae, normally sila yung parang nangangalaga dun sa mga slaves. So sila yung parang mayordomo ba? Parang ganon, mayordoma. So sila yung sinusunod. Ngayon, kung binanggit si Archipa, tapos binanggit si Apphia at si Archippus, ibig sabihin nun, yung mga church naggagather sa mga tahanan. Okay? House church. Nagagather sila before. Nung wala pang formal na church building, normal sa mga Christians nung araw, nagagather sila sa mga house church naman talaga. Sa mga tahanan. Yun. Kaya ngayon kasi medyo may angas na tayo na, yung building natin, church building natin. Minsan doon lang natin ini-equate yung meaning ng church yung sa formal gathering and setting. Pero may house church Di ba? Meron nga akong kausap kanina about sa yung parang rehistrado ba sa SEC, yung mga ganito. Nauna pa nga yung Christianity bago yung SEC Oo din. Di ba? Pero kumbaga, kailan naman tayo sumusunod sa ganon is ayaw din nating mapulaan yung, sabihin natin yung sa government. Tsaka nirespeto natin governmental authority. Pero kung tutusin, hindi naman siya mali kung hindi i-register. So, kumbaga, nagsasubmit lang tayo. Kumbaga, ang nangyayari lang kasi, yung formality, ayan. Yung standard natin sa pagtingin ng legal o ng legit, kung legit ba ang isang church, ay hindi yung standard ng Diyos.
Okay. Di ba? Tayo, ano ba ang tinitingnan ng tao kapag legit yung simbahan? Structure. Yung structure. Structure ng organization sa loob. Okay. Madami bang members? Madaming members. Ano pa? May aircon. Ano, So, baga, superficial. Oo, may drums ba kayo, 'di ba? Yung may amps ba kayo? Lights. May cry room ba kayo? Smoke machine, prayer room, May cry room. building, outreach. 'Di ba ganun tayo minsan tumingin? Yes, Pero ito, pinatunayan, house church. house church. So, regardless ng form Yes. or Actually, ng modality. dahil nga ang church, hindi naman yung building. It's the group of people gathering in Christ's name. Yun. Okay. Yan, sabi dito, grace to you and peace. Maaring, totoo naman si Paul nagsusulat sa iba't ibang mga churches, mga grupo, pero may mga sinulat din siya na particular sa mga tao like Timothy and Titus. However, yung letter kasi to Timothy and kay Titus, intended siya na mabasa din ng church. Okay? Pero itong kay Philemon kasi is really very personal. So, hindi siya intention na ipabasa doon Medyo sa... confidential. Yeah, okay. Kasi meron na silang pag-uusapan dito na particular na tao. Ayan na. Yan. Ayan na. Okay, 4 to 7. Lagi akong nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing isinasama kita sa aking panalangin sapagkat nababalitaan ko ang pag-ibig na ipinapakita mo sa lahat ng hinirang ng Diyos. At gayon din ang iyong pananampalataya sa Panginoong Hesus. Idinadalangin kong ang pagkakabuklod natin sa isang pananampalataya ay magbunga ng mas malalim na pagkaunawa sa mga kabutihang dulot ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Kapatid, ang pagmamahal mo ay nagdulot sa akin ng malaking katuwaan at kaaliwan sapagkat dahil sa iyo ay sumigla ang kalooban ng mga hinirang ng Diyos. Okay. Kasi... Kinamend niya. Ha? Kinamend niya. Yes, kasi actually si Philemon, may kaya yan eh. Okay? Tapos, hindi madamot si Philemon. Generous. At saka marami ng testimonies na si Philemon is very accommodating and generous. Hindi lang kay Paul. Hospitable. Yes, hindi lang kay Paul kundi sa maraming mga Christian. Magandang karakter yun. And yung pagiging generous or hindi madamot, accommodating and hospitable sa ibang Christian is a form of sharing your faith. 'Di ba? Tutulungan mo ba kung baga hindi ka nakikiisa, kung hindi ka naniniwala at nagtitiwala sa adhikain ng mga taong tinutulungan mo. So more or less, kino-commend ni Paul dito si Philemon na talagang si Philemon hindi siya member lang, okay? Kundi kamanggagawa na siya. Because materially, which is part naman talaga yun ng ministry, na you also share your resources. Actually, that's the basic. Sinabi na nga yun minsan ni Paul mali ba na ako ay, kunwari, nagbibigay siya spiritually is tumanggap sa mga sineshare niya ng material na bagay. But then again, hindi niya ginamit yon as an abuse. Dahil nga ma-issue kayo, wag parang na. gano'n. Dating. Pero yung iba na nagbibigay na wala namang pasubali, they go. They go. Pero kung yan, ma-issue kayo, maging rason pa to para machismis ako at ma-profane ko yung name ni God na, si Paul lang na may mera lang. Wag na lang. Pero may karapatan. May karapatan siya. So, hindi lahat, sir, ng karapatan. Laging ini-insist. Laging ginigiit. Minsan nga, doon nga makikita kung Christian ka, if you can deny yourself, carry cross, and follow me. Hindi yung Jesus, lahat na lang iginigiit mo na, kalit-liit. Minsan, mga tao ganun eh. Kunyari, kulang yung sukli sa jeep. Di ba? Makikipagsaksakan ka. Naalala ko yun. yun Your battle, di ba? Naalala ko to, bumibili ko sa may Starbucks. Syempre may mga priority doon. So, ako na kasunod sa pili. Ngayon, merong matanda. Tapos, pero parang di naman matandang-matanda medyo maangas pa nga. Tapos may kasama siya na lalaki na siguro nasa 20s or 30s. Then nung ako sinabi niya, senior, mauna kami. Parang gano'n. Sige na, di na ako kumibo. Pero una na. Ganyan. Ako naman para bang, okay, sige, ganyan lang kayo. Ngayon, umalis na. Sabi ko, tinanong kong ganon,
ma'am, sabi kong ganun, sa priority lane po ito, no? Nauuna po yung priority, ano po? Ay, opo. Kasi ako yung kasunod eh. Tapos pinakita ko yung ID ko. PWD. Ay, sir, kasi po, senior. Tapos pinakita ko yung ID ko. Ay, sorry po. Ang point ko lang, tignan mo rin yung mga kasunod. Baka BWD din. Pero kumbaga, hindi naman ako magre-reklamo eh. Ang gusto ko lang i-point out sa kanya, maging sensitive and discerning ka din. Hindi ko naman siya inaway eh. Sabi ko na, siguro po, next time tignan nyo rin po yung kasunod. Baka PWD din mo. Nagulat na lang po kasi ako, biglang gumanon eh. Para ba, senior. Ito yung point. Minsan yung entitlement is kayabangan na. Kaya ba sa totoo Abuso. Abuso. Abuso na. Minsan hindi ko ginagamit yung PWD. Sa totoo lang, minsan hindi ko ginagamit. Pero kung may pagkakataon na, kunwari, talaga nagmamadala, ginagamit ko. Pero yung mga ganun, yung parang, pero alam mo, sir, bakit ganun? Ang taong nanghihingi, ayaw mong bigyan. Yung... May ganun ka. Ang taong nanghihingi, ayaw mong bigyan. Pero ang taong, sige sir, kahit ano, ikaw bahala. Para sa tricycle lang yan. Oo. Di ba, yung laging nagpapalibre. Kunyari, libre mo ako. Ayaw mong... Sorry hindi ko alam kung ugali ko lang yun. Kasi, na-off kasi ako sa ganun yung palibre ng palibre. Pero pag napansin ko, yung tao na yun, hindi siya mahilig magpalibre. Yun talagang kung ano lang ibigay mo, yun yung masarap ilibre. Ewan ko, siguro ako lang yun. Ako, sa tingin ko sa human nature. Okay. Na ayaw mong bigyan yung actually, isang kausap ko kanina, yung aming HR is yun yung parang napag-usapan namin. Actually, ma'am, sa ganyan kasi, kung isang tao ay hindi siya gano'n ka-desperate na ma-promote, parang siya yung karapat-dapat na isang tao na ayaw ng power. Siya yung deserving ng power. Kasi alam mo, hindi siya makukorrupt ng power. Pero kung yung tao ay gusto niya ng power, medyo questionable. Medyo questionable. Sa bagay, nasa ano naman yan nasa discernment Mahalaga ang discernment. So that's why, bago tayo mag-decide, lalo na sa mga ganung bagay, we pray. Especially kung sa kapakanan ng nakararami yung magiging decision natin. So, yun. Sabi dito is, Kinomend si Philemon. So, ibig sabihin, mabuting tao si Philemon. Okay? So, kumbaga, kung isipin mo, kung may slave man siya, there's a tendency na hindi niya ganun itrato yung slave niya. Hindi siya malupit. Hindi siya malupit na master. Pero dahil nga dun sa nature niya na yon, doon merong naging problem. Pero hindi siya ang problem. Okay, itong isasabihin ni Paul. Okay. Sige, 8 to 11. Kaya nga, bagamat bilang kapatid mo kay Kristo, ay malakas ang loob kong iutos sana sa iyo ang nararapat gawin. Ano kaya ito? No? Mas minabuti kong makiusap sa iyo sa ngalan ng pag-ibig. Akong si Pablo, na sugo ni Kristo Jesus, at ngayon nakabilanggo dahil sa Kanya, ay nakikiusap sa iyo para kay Onesimo. Okay. Na aking anak sa pananampalataya. Ako'y naging isang ama sa kanya habang ako'y nakabilanggo. Dati, hindi mo mapakinabangan si Onesimo. Ngunit ngayon, kapaki-pakinabang siya sa ating dalawa. Okay, ganito. May pumasok na naman si Onesimus na slave ni Philemon. Okay. Baka sabihin, inaano yung slavery. Okay, culture to nung araw. Pero again, because of the grace and mercy ni God, inwardly, dinestroy yung power ng slavery. Hanggang sa... Hindi na kalupitan. No. Kaya nga... Kung titingnan mo yung job description natin, yung paano tayo magtrabaho, di ba slavery yan? Corporate slave. Oo, slavery, iba lang tawag. Hindi ba lang tawag? Yung ano nga lang parusa to sa mga prisoners dati, yung parang, alam mo yung umiikot na nilalakaran, yung nag-aano ng tubig. Yung malaking ikutan, dati parusa yun. 8 hours yun na naglalakad.
10 or 12 hours na lakad lang ng lakad para umikot yung nakalimutan ko ano yung tawag Exercise na ka yun na, eh. no? Pero ngayon pang exercise na lang Parang treadmill. ano. Yun. Para siyang hamster na ano. So siguro sasabi natin slavery yung ganun. Tandaan natin na tinuturo pa rin ng Biblia na mahalin mo yung kapwa mo, even yung slave mo. Kaya nga merong instances sa Bible, kahit sa Old Testament, na pag sinabi mo sa slave mo na pinapalaya mo na siya, pero sabi niya, ayokong lumaya, mahal ko yung master ko, mahal ko itong household na to. Tapos, di ba, lalagyan ka ng parang hikaw dito ng owl dun sa tenga, nagpapakita na doon ka na talaga sa household na yon as a slave. Pero ikaw, dahil mahal mo yung family na yon, hindi mo nakita yung sarili mo na inalipin ka talaga at inalipusta. Meron ba mabuting pakikisama. Yun nga yung point nun. Parang naging pamilya siya. Hanggang sa yung salitang slave is just a name. Name na lang. Hindi na siya parang Hindi na siya alipin kita. hindi na siya ganon. Okay. Yes, alipin po ako ni ano. Parang naging ano na siya. Oo. Job description. Parang tama si Paul. Oh! 'Di ba? A prisoner and a slave of Christ. Pero ganun bang uri ng slave master si Jesus? Hindi naman. Sinabi niya, take my yoke upon me, for my yoke is easy and my burden is light. So ibig sabihin hindi malupit na master. Actually, we si are Jesus. all slaves. Pipili ka lang. We are all slaves. Pipili ka lang. Sino ang master mo? Si Jesus o ang mundo? Even nga yung mga taong malaya pero Sino nga ba ang tunay na malaya? even yung mga taong malaya pero laging nagkakasala sa same na kasalanan. Malaya ka sa tingin mo dahil walang buwabawal sa'yo pero alipin ka ng sarili mong kasalanan. Kasi di ka makawala ron. Yes. Kung talaga malaya ka, ba't di mo kayang tigilan? Yun. So, the true freedom is being free sa lahat ng mga gumagapos sa'yo na kasalanan before. Yun yung totoong freedom. Ngayon dito sinasabi na si Philemon daw ay merong slave na ang pangalan ay si Onesimus. Tandaan natin, mabuting tao si Philemon. Commendable siya even sa mga brethren. Siguro, somehow, may ginawang kalokohan itong si Onesimus. Okay? Hindi natin alam kung ano yun. Naabuso ba yung kabaitan ng kanyang master? Or sabihin natin na baka napagsabihan minsan or whatever. Tampok, Hindi natin alam. Sige. Okay? Alam mo yung kwentong Les Miserables? Lea Salonga. Pero alam mo yun, yung may ninakaw yung isang doon. Di ba? Okay. Yun yung naiisip ko kasi. The Miserables. Oo. Yun yung naiisip ko na parang similar na story dito. Yung parang may slave na tumakas, nilayasan yung So parang iniisip ko dito, may ginawa si Onesimus na hindi natin alam kung ano yun. Ngayon siguro along the way, nung si Onesimus is lost, nakilala niya si Paul. Siguro habang nagsishare si Paul, narinig niya si Paul. Tapos nung si Paul is, eto nga, nakulong dahil na-convert si Onesimus. Parang si Onesimus yung tumulong sa kanya at umalalay. So, kumbaga... Two different situations na unplanned. Oo. So, kumbaga, unprofitable kay Philemon kasi nawalan siya ng slave, di ba? Nawalan siya ng asset, nawalan siya ng tutulong o laborer sa kanyang household. Pero at the same time, nung pag-alis niya, naging profitable naman para kay Paul. Nag-a-assist sa ministry, nag-a-assist sa kanyang mga pangailangan. Ngayon, dahil si Paul ay isang apostle and minister, meron naman talaga siyang authority. At ibinigay naman talaga yung governing authority para mga laga sa atin. So, kahit sa church, meron naman talagang mga in-appoint na mga authority. So, ibig sabihin, si Paul, pwede naman yung diretso yun si Philemon Philemon, kung talagang Christian ka, tanggapin mo na si Onesimus, patawarin mo. Hindi Dahil kaibigan niya si Philemon, hindi niya inuutos ay kaibigan niya na, tanggapin mo na si Onesimus. Di ba, Christian ka? Dapat marunong ka magpatawad. Pwede naman yung gano'n Hindi. Ano yung ginawa niya? Bilang kaibigan, ano sabi niya? Nakikiusap ako sa'yo sa ngalan ng pag-ibig is buksan mo yung puso mo na tanggapin uli si
Onesimus na siguro sa pagkakataon Baka na repentant na. oo, sa pagkakataon na tumakas siya sa'yo, hindi siya profitable. So, kumbaga, hindi naman inaalis ni San Pablo yung accountability sa pagkakamali ni Onesimus. Pero para ang pinakikiusap... Kumbaga hindi yung kalimutan mo na yun. Oh, Pass is pass. hindi ganun. Walang ganun eh. No? Walang ganun. Parang pinakiusap niya dito is mas maging gentle ka na tanggapin muli yung naglayas mo na alipin. Okay? Again, hindi binubura dito kung ano man yung mali na ginawa ni Onesimus. Kundi tanggapin mo siya sana uli kung papaanong itong tao na to naging kapakinabangan sa akin. Kahit na hindi siya naging kapakinabangan sa'yo nung nawala siya. Okay? So, kumbaga, gumamit ng magandang pananalita dito si Paul. Alam mo ba na ang salitang Onesimus sa English ay profitable? Ayos ah. Oo, yun ang ibig sabihin ng Onesimus. O diba, para siyang wordplay. Kaya nga ang pangit na naglayas siya, Onesimus yung pangalan mo, hindi ka profitable doon sa nilayasan mo. O, pero naging totoong profitable siya kay Paul. Alright. So in short, just because a person, i-quote ko lang si Professor X sa X-Men at saka sa Marvel, just because a person is lost, okay, along the way is he is doesn't mean he is lost forever. Ayaw. So hindi na porket nagkamali o nagkasala Yun na o siya. nawala yung isang tao sa tamang dinaraanan is totally lost na siya. Hindi. Maraming ang cases sa Bible na severe cases, even yung mga gini-give up na nga ni Paul sa kay Satan para turuan siya hindi mag-blaspheme, ma-destroy yung body pero ma-save yung soul Napansin mo, ang intention pa rin is yung kaluluwa maligtas. Yung pa rin yung opportunity. Okay, next 12 to 14. Pinababalik ko na siya sa'yo. Kasama ang aking puso. Ay. Yeah, okay. Nais ko sanang manatili siya sa aking piling upang siya ang maglingkod sa akin habang ako'y nakabilanggo dahil sa magandang balita. At sa gayon ay para na rin ikaw ang kasama ko rito. Ngunit ayokong gawin iyon nang wala kang pahintulot. Maganda, no? Upang maging kusa ang iyong pagtulong sa akin at hindi sa pilitan. Napansin mo, hindi, Ganda naman. napansin mo, hindi binubura ni Paul yung accountability kay Onesimus. Pero kumbaga, ang sabi dito, sana tanggapin mo siya alang-alang dun sa pagkakaibigan natin, sa pinagsamahan natin. Okay? Tapos sabi dito is, sa totoo lang, kung pwede, magstay na lang dito si Onesimus. Pero hindi ikaw kasi yung master niya So, hindi ko pwede i-bypass yun. Napansin mo? Galing Na kahit na may authority si Paul, na pwede naman niyang iutos doon sa... apostol Napansin mo? Hindi niya binabypass yung karapatan ng ibang tao. Minsan sa atin, kahit sa work hindi na nga tayo submissive sa mga leaders or sa mga authority binabypass pa natin sila. Wag naman gano'n. Napaka disrespectful nun. Hindi mo lang nakuha yung gusto mo dito. Aakyat ka, ganyan-ganyan. Para bang napaka disrespectful ng ganung bagay. Reklamador na, no? Oo. Yung wala ka nang ambag, reklamador ka na, ikaw pa yung gusto mong masunod. Galing, Wag naman ganun. Pero sabi nga, ganun kasi audacity minsan ng mga tao yung bulag sa sariling kamalian. Kaya nga para sa akin, isang form din ng blessedness na makita mo na mali ka. Blessing yun. And sinasabi ko rin yung sa mga estudyante ko, hindi ka bawasan ng pagiging tao yung aminin mo na mali ka, na magbago ka. Actually, dun ka pa mas irerespeto ng iba na may kakayahan ka na tumanggap ng pagkakamali kahit na nga ba mas bata ka or sabi natin mas matanda ka. Ibig sabihin, meron kang humility na hindi nakalagay sa ulo mo yung posisyon mo o yung
edad mo o yung estado mo sa buhay. So, baga, wala kang entitlement. So, sa dulo, ikaw pa magbe-benefit doon. Yeah. Kasi ang mangmang nga ay hindi nila alam na sila ay may kamalian. Sinabi rin yan ni Quinto, di ba, doon sa kanyang vlog. Alam nyo ba, na hindi alam ng bobo na bobo siya? Di ba may gano'n? Yun talaga yung terminology na ginamit. Sa psychology. Pero that is according sa science, sa psychology. So kung babalikan natin to, napansin mo, hinihingi pa rin niya yung consent. Permiso. Oo. Pwede naman niya hindi isoli Okay, total, lumayas naman na Pwede niya mamawar trip, ano? Oo, pwede mo siya mamawar trip, pero hindi. Kaya sinabi ako dito, pwede ko na ma-command Pero hindi ko gagawin yun, magkaibigan tayo Siguro kung nag-uusap sila ng harapan, hindi ko gagawin yun. Ano pat magkaibigan tayo? Bakit kita pangungunahan tsaka panghihimasukan? Kung magkaibigan tayo, baka nga kahit di ko sabihin, ikaw kusang gumawa Kaya sabi dito, that your good deed might not be under compulsion, but voluntary. Di ba? Kung alam mo may pakinabang sa akin, hindi ko kailangan i-request sa'yo. Baka nga ikaw yung kusang magbigay So, kunwari, napunta ka sa bisita sa isang bahay, nakita pawis na pawis, tapos uhaw na uhaw, kahit na nga hindi siya manghingi ng tubig ikaw kusang magbibigay. Pero again, hindi inaabuso ni Paul, ito yung maganda dito, hindi inaabuso ni Paul yung relasyon at yung authority niya sa ibang tao. Nung minsan may kausap... Hindi niya ginagamit, ano? Nung may kausap ako kahapon, sabi kong ganon, kahit na may karapatan ako, kahit na sabihin natin na yung mas mayaman o sabihin natin mas may pera o mas may kaya yung isang kausap mo, hindi naman ibig sabihin nun na hindi ka pwedeng magbigay sa kanya. No, yung tito ko kasi somehow may wealthy sila. Nagdala ako ng food nung ang tawag dito, nung parang Christmas. Sabi nila, huwag ka na nagdadala po, ang dami natin pagkain dito. Tita, sabi kong ganun. Alam ko naman na kaya mong bumili ng mga pagkain. Pero ako naman kasi, hindi ko kasi inaabuso yung relasyon na kahit na... Try mo sa mga barkada nyo, ikaw laging nililibre, tapos ikaw wala kang bag. Try mo lang. Sige. Kakasasawaan ka, di ka na maaaya. May GC ng bago. Hindi, kumbaga, sabihin natin na... Delikadesa. Sabihin natin makiramdam. Sabihin natin na hindi naman 100% na 50-50 kayo lagi Okay? Laging merong mas mapagbigay dyan Sabihin man natin hindi kayo laging equal na equal. Pero minsan, tutubuan ka rin na sige, ako naman yung magdala minsan. May mga bawi-bawi ka naman. May mga ganong instances. Kasi pagpapakita doon na kahit close kayo, hindi mo inaabuso. Yung parang kay God, alam natin na hindi nag-withhold ng any good thing si God sa atin. Pero, baka pwede namang, minsan mag-deny ka naman sa sarili mo. Baka pwede naman minsan, para bang mag-effort ka naman na mag-obey ka. Magkukwento ako. Hindi ko alam kung makikinig sila dito. Okay, sige. Pero one time, kasama ko yung mga dabar cards ko sa other office. Yung sa old office namin. Okay. So, magkakasama kami. Kumain kami sa gilid sa Kapitolyo. Okay. Biglang dumating si provincial administrator. Okay. Medyo close kami. Medyo niloko ko lang na, Sir, halika, kain tayo dito. Sir, babayaran mo ba to? Sabi ko, ginanong ko lang. Tapos yung mga kasama ko, kumuha na ng madami. Bubunot na. Bubunot na siya. Di sir, joke lang, ano ka ba? Parang ganito. Tapos, umalis na. Nag-usap naman kasi kami medyo matagal. Tapos umalis na. Sabi ng gano'n mga kasama ko, bakit hindi mo, pinalibre, kumuha. Sabi ko ganito. Pag kasi nilibre niya ako, parang hindi na ako pwedeng makatingin sa kanya sa mataas. Co-employee ko siya. Although PA siya, pero parang nilibre nga kita Parang ayoko ng ganong feeling. Parang sabi kasi sa Old Testament, huwag kang makikikain sa hapag ng isang pare kung ikaw ay propeta. Parang ganon. Kasi kunyari propeta ka tapos kasama may haring kumain. Baka kapag may pasabi ang Diyos sa kanya sa tungkol sa rebuke,
Baka hindi niya masabi. review kasi pinakain kayo. Oo. Kaya nga merong ganun sa Second Kings yung wag kang makikikain din doon sa bayan. Nakikain siya. Okay. Kahilig kasi. Naparusahan tuloy siya. Okay. Pero mo, sa simpleng ganun, may may konting aral eh. Ngayon, dahil nasanay nga ako ng ganun, isa kinukwento mo, yung para bang, sige, manlibre, kasi gusto ko naman. As in, ako mismo ay nag-offer na, sige, ako na. May na-encounter akong isang co-teacher. Actually, ka-goods. Siya yung pinaka-ka-goods ko ngayon sa NES. Faculty. Sa faculty. Kasi, ako yung mas yung position eh. So, minsan, parang natutuwa ka lang sa kanila. Gusto mo ilibre. Ito sabi niya, hindi sir, ako naman, sabi niyang ganun. Ako kasi, nahihiya ako na parang palagi nila akong binibigay kahit na magkakaibigan tayo. Parang ayoko na... Ayaw mong charity. Hindi, ang sabi niya, ayaw niya na parang abuso, na parang laging nililibre. Parang ayaw niyang, hindi niya nakikita na yun yung benefit ng friendship. Parang dapat di mo inaabuso. Kasi humanga ako na, okay to, okay. Magkaugali kami nito, na okay. So parang mas lalo akong sumaludo sa kanya na, oo. Hindi ka abusero. Yung iba nga kasi gano'n, yung parang bang, malilibre ito, damihan natin. Oo. Minsan pag nangungutang ngayon, parang pautang ako ng 2,000. Sige Brad, okay lang, walang problema. Dapat pala ginawa ko ng 3K. Di ba? May mga ganun eh. Ang nagugulat ako, yung kunwari order ako, di syempre, alam ko na ako magbabayad. So, order ako. Ito talaga gusto ko kainin. Okay? Ang saya pala nun, yung mabibili mo na yung pagkain kasi gusto mo siyang kainin. Hindi dahil sa yun yung pinakamura. At syempre, kung ano gusto ko kainin. Tapos bigla na sasabihin na libre. Nahiya ako. Para bang kahit sabihin ko na mapagbigay itong tao na to, minsan parang gusto kong igitna naman yung... Wag naman premium. Parang ayoko naman yung sobrang baba na false humility. Ayoko naman yung sobrang taas na garapal. Para bang igitna ko lang yung order ko kung nalaman. Pero kapag ka ganun... Libre ba? Sige, isang bucket. Ayoko isang chicken joy bucket. Hindi ko kaya kasi na-turn off ako sa sarili ko pag ginawa ko yun. Para against siya sa character mo. Sa character. Siguro nahihiya ako na parang, kunwari ako'y gagawa nun sa iba, walang masama sa akin kung ba okay ako doon. Pero para pag ako, parang nahihiya ako na... Ganito na lang talaga. May mga taong matatapang hiya. Ganon. Ayun. Yun, may ganon talaga. At least, may hiya ka, sir. Pero may mga iba, pagkakataon to. Hindi siguro yung magulang namin, laging ini-ingrain sa amin yun na, kang papasok doon sa kwarto. Di ba logical nga ako? May mga tao kasi na pag sinabi mong, wag mong gagalawin yan, maku-curious pa sila. Lalo nilang gagalawin. Ako naman, ang gagawin ko, pag sinabing, wag mong gagalawin yan, enjoyin ko yung pwede mong galawin. Yung lahat ng pwede ko galawin. Pero hindi ko gagalawin. Kumbaga nakatatak na sa akin agad na, wag daw, wag. Kaya mas madali sa aking sumunod sa rules and regulations and policies. Black and white ka. Siguro ganun. Pwede kang lawyer, ganyan. Yan. Teacher. Pinaglo-lawyer ako noon. Tapos parang, wag na. Pagtatanggol mo, kunyari, Ayun pa nga. Paano kaya yun? Yung kunyari, alam mo may kasalanan, alam mo siya'y pumatay. Hirap pa rin. Dapat walang sala mo pa. Okay, dito tayo. Di ba may joke si Mr. Sino? Si Rowan Atkinson? Siya yung Toby the Devil. Okay. Ano yung joke niya? Tapos sabi niya, everyone, please, welcome sa impyerno. Parang gano'n yung... Okay. Sige. So, una sa lahat, gano'n, i-divide ko lang kayo. Ito yung mga fornicators. Dito kayo. Okay. Mga tawag dito, murderers dito. Ayan, okay. Lawyers dito. Liars muna pala yung una. Liars. Tapos lawyers. Buset na excuse lang hindi ko sinasabi pag lawyer impyerno. May mga... Joke ni Rowan Atkinson. May mga Christian dito na binanggit sa New Testament na mga lawyers. Okay, so pwede ka palang Christian na lawyer. Pwede yun. Okay, 15... Manananggol. Manananggol. 15 to 16. Pag babae,
Manananggal. Ewan ko sa'yo. Ano na, 15? Marahil Marahil nalayo na sa iyo si Onesimo ng kaunting panahon upang sa pagbalik niya'y makasama mo siya habang panahon. Hanggang sa ano? Hanggang 16. Okay. Hindi lamang bilang isang alipin, kundi bilang isang minamahal na kapatid. Napamahal na siya sa akin at lalo siyang mapapamahal sa iyo. Ngayong hindi mo lamang siya alipin, kundi isa na siyang kapatid sa Panginoon. Tingnan mo. So, di pa siya converted noong ano? Nung naglayas. Oo. Nagrepe. Ang maganda sinabi dito is, siguro kaya inalaw ni God. Tandaan natin na maging maingat tayo sa permissive will, inalaw, sa talagang dineclare or kinomand na active na command ni God na yun talaga'y gawin. Pag pinermit, inalaw, hindi naman ibig sabihin nun na yun naman talaga yung gusto ng Diyos. Parang siya sabi ni God, choice mo yan Matigas yung ulo mo, sige. Choice mo yan. Sige, alam ka naman pigilin kita. Katulad nung, sino ba yun? Yung king na mamamatay na sana, tapos nag-cry out siya kay God. Old Testament naman yun Sinabi niya yung mga ginawa niya na pagsunod kay God, which is in fact sa New Testament, hindi na dapat ganun. Pero sa Old, valid naman yun. Na sana wag siyang mamatay, dugtungan pa yung buhay niya. O diba, nag-add si God ng buhay sa kanya. Pero nung nag-add ng buhay sa kanya, nagkamali naman siya na expose siya yung kingdom hanggang sa yun na pala yung prophecy na lahat nung na-expose sa kingdom niya, nanakawin pala ng kaaway. Ayun. Pero kung namatay siya, baka hindi nangyari yung ganong bagay. So, ang point lang dito is magkaiba yung talaga magkaiba yung pinermit ni God, magkaiba yung talagang inutos ni God. Yun yung kailangan nating maunawaan. Ngayon, para sinasabi dito ni Paul na baka kaya pinermit ni God or inallow ni God na maglaya si Onesimus is because along the way, magkakaroon siya ng realization, makikilala niya si God. So, baga ginamit ni God yun na avenue. At si God mahilig gumamit ng mga ganong pagkakataon. Yung mga very unlikely and unfavorable situation, yung pa pala yung magiging pagkakataon na makakilala kay Joseph, kay God. di ba? Di ba? Joseph the Dreamer. So what the devil meant to harm us or to do evil sa atin, yun pa yung nagiging benefit. Jesus lang For cross. All things work together for good to those who love God and work according to His purpose and riches. Yun yung maganda. Pero ulitin ko, meron din naman mga pangit na nangyayari sa tao na kasalanan mo. Oo. Kaya nga sabi, hindi mo lagi kino-quote yan, all things work together. Hindi, baka talagang consequence yan. Hindi, ang una ko muna tinatanong pag kino-quote nila, mahal mo ba ang Diyos? Kasi binabanggit to those who love God. And if you love Him, you will obey His commands. Ngayon, kung hindi mo mahal yung Diyos, hindi para sa'yo yun. Parang lang mali. Or perhaps, baka para sa'yo din kasi gagamitin ni God na avenue yun para mag-repent ka or mauntog ka, ma-realize wala mali ka. Pwede naman yung ganun. Ay, magandang magandang next video na. All diba? things work together for good. So ngayon, ito sabi dito. Gusto ko tong verse na to Sabi, perhaps He departed for a while for this purpose that you might receive Him forever. Diba? Baka inalaw muna siya na lumayas sa poder mo para sa susunod, babalik na siya at hindi na siya aalis. Kailan pa man. Why? Because nung umalis siya, isa siyang slave. Pero yung pagbabalik niya, hindi na siya slave. Isa na siyang kapatid. Kapatid sa pananampalataya. Kumbaga, ma-amaze ka sa way ng pagsusulat dito ni Paul. Sabi ng ibang mga theologian it's a very delicate stroke of the hand na nasabi mo ng ganong way dun sa kaibigan mo when at the same time nagre-request ka dun sa isang galing, tao. Actually, napakagaling. Kaya naniniwala ako, si God talaga. Si God talaga to. Galing. Di ba? Kasi tayo, parang bulagsak na rin tayo minsan Pag nagsalita tayo, minsan baka makasakit pa, gano'n. Pero ito, hindi niya pinaliligoy. Hindi niya niligoy. Pero yung bulaklak niya, sakto. Hindi niya pinabubulaklak. Pero
Kasi kung totoo sa isang chapter lang to eh. Ganda eh. Oh, Di ba? Yung mga sulat ni Paul sa iba, kahaba eh. Pero ito, isang chapter lang. dedicated para kay Onesimus pala. Oo. Na ang master ay si Philemon. 17 to 19. Kaya't kung kinikilala mo akong tunay na kasama, Okay. tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Kung siya may nagkasala Okay. o nagkulang sa'yo, Mm-mm. sa akin mo na ito singiling. Mm-mm. Parang binouch. Mm-mm. Akong si Pablo ang siyang sumusulat nito. Ako ang magbabayad sa iyo. Naka-bold letters dito Yung ako ang magbabayad sa iyo. Okay. Hindi ko na dapat banggitin pa na utang mo sa akin ang iyong sarili. Ito, hindi naman panunumbat yung, hindi ko na kailangan bagitin na utang ko sa sarili. Hindi natin alam, baka before, meron ding nagawa si Philemon Pwede. na ginamit ni God si Paul para, kumbaga, is tulungan si Philemon or may mga kasalanan din si Philemon before. Okay. Possible kasi yun. So, Sir John, ang nakikita ko dito, parang pinapaalala ni Pablo to forgive. 'Di ba? Kasi 'di ba yung yung parable ni Jesus about forgiveness. Oo. 'Di ba may kasalanan din naman yung isang tao doon na sinisingil. Oo. Tapos nung pinalabas siya nung hari, Oo. nung nakita naman niya yung may utang sa kanya na kaya naman bayaran sa loob ng 1 taon. Oo. Yung kanya kahit bayaran ng buong buhay, di ba bayaran? Oo. So parang kung tayo, pinatawad tayo ng Diyos, sino tayo para di makapagpatawad? Yes. Yun yung isa sa mga mahirap tanggapin ng mga hindi nakakakilala sa Diyos, Yes, sa exactly. Kristiyano. How we forgive. Napakahirap talaga nun. Kaya yung ibang mga atheists, galit na galit kapag kunwari merong isang pedophile or serial killer na na-born again, nag-repent, naging Christian, tapos Hindi nila ma-grasp. Hindi nila mag-grasp. Okay. Ang tingin ko kasi is because many people think they're a better person dun sa mga gumawa ng heinous crime. Si Paul nga eh. O, di ba? Cheap among Si sinners. Paul mismo eh. Oh. So kumbaga, Yun ang downside nun. Sir. mahalaga na alam mo yung sinfulness mo eh. Yun nga sir, ang downside ng self-righteousness. Yun ang yun ang cons. Kasi hindi hayag yung kasalanan. Kagaya ng mga naging kasalanan ng karamihan ng Pariseo nung araw. Parang ganun. Kasi bukod prostitute ka, ano pa usapin? Alam ka naman i-justify mo pa na hindi, lang to, work lang. Ganun. Hindi to doctrinal pero yung principle could be doctrinal. Minsan pwede naman, hindi mo minsan, pwede ba lagi natin maging practice na baka meron akong pagkukulang o pagkakamali sa sitwasyon na to. Pwede ba maging laging practice natin yan as a Christian? Kumbaga ako muna. Oo. Kasi nakalagay naman yun examine yourselves if you're in the faith. Kesa yung ibang tao Kesa yung lagi, mali sila lahat. Yung parang lagi na lang. Parang nasusuya na ako dun kapag may mga nababasa ako na post na para bang lagi na lang yung ibang tao ang mali. Tapos ikaw, wala kang hinihibla ng pagkukulang o pagkakamali. Yun nga. Pwede bang sa isang away, pwede bang ikaw ang santa? Ikaw ay santa to walang Most of the time naman, di naman 100% na sila mali. Tapos ikaw, walang mali. Ka din, kaya nagkaganyan. Yeah. Pwedeng wrong choice of actions or words. Sa tingin mo ba, sir, dahil sa generation natin ngayon, mahirap mag-sorry? Unlike before? Hindi. Kahit noon pa man, may mga tao hindi marunong mag-sorry because of pride and ego. Hindi marunong tanggapin, Maganda yung sinabi ni John MacArthur dyan Si God, wala namang kasalanan. The late John. Okay, late John MacArthur. Si God, wala siyang kasalanan. 0%. Tapos nagkaroon kayo ng conflict. Di ba? 100% kasalanan mo. Walang kasalanan si God di ba? Si God, 0. Tapos, pansinin mo sino nag-reach out sa'yo. Si God pa rin na 0% yung kasalanan. Tapos ikaw, 100%. Tapos ikaw, nasasabihin mo, 5% lang kasalanan mo, siya 95. Mahiya, parang pinapoint niya, si God nga, 0. Nag-reach out.
So, kumbaga, kapag may mga conflict kung sino yung mature, yun yung mag-reach out. Mauna. Siya yung mauna. Ngayon, kapag may mga tao kayo nakikita na madalas sila yung ina-accommodate, madalas siya yung gano'n, wag naman sana, but that is already a form of narcissistic behavior. Kapag lagi ikaw yung ina-accommodate. May naging gano'n na akong payo sa workplace. Kung ikaw pumatol ka pa dyan, ikaw na ang papagalitan ko. Oo. Yung para ganito alam niyo na nga sinungaling. Oo. Ba't naniwala pa kayo? Alam niyo na kang ganun, tapos na-trigger pa kayo. Diba? Yun. Tama sir. Tsaka social worker kayo, di ba? Oo. Bilang social worker, bakit mamanggaling sa akin? Mas mahaba yung... Oo, dapat pala yun. Tsaka mas nauunawaan nyo sana yung iba't ibang cases, behavior, or pag-uugali ng mga ano yun, sir? tao. May subject kami dun eh. At may training kayo doon. Hindi lang siya theoretical. Ayun. So, kumbaga, i-sort out natin yung mga differences natin sa ganung bagay. Ang na-realize ko, you can be professionally eligible, pero yung heart kasi ng tao, si God ang nagbabago. Totoo yun. Pwede mo kasing sabihin na you forgive or you accept the forgiveness, pero iba pa rin yung nilalaman ng puso. Kumbaga bubukal naman yun eh. Bubukal naman yun kung nalaman mo may change of heart eh. Oo. Hindi mo na kailangan ipagsigawan. Bubukal yun. Yeah. Kaya sasabi dito ni Paul kay Onesimus, kay Philemon, hindi siya panunumbat. Parang nire-remind niya si Philemon na kahit nga hindi na niya i-mention kung ano man yun, na ikaw din, may mga nagkaroon ka ng pagkukulang. So, parang mas maging gracious ka pa sa iba. Okay. So, hindi siya negative. 20 to 22. Ipinapakiusap ko lamang sa iyo, alang-alang sa Panginoon, ipagkaloob mo na sa akin ito. Pasayahin mo ako bilang kapatid kay Kristo. Lubos akong naniniwala na gagawin mo ito, nagagawin mo ang hinihiling ko sa sulat na ito at maaaring higit pa rito. Ipaghanda mo rin ako na matutuluyan sapagkat umaasa akong loloobin ng Diyos na ako'y makabalik diyan gaya ng inyong dalangin. Take note dito ipaghahanda mo ako ng matutuluyan. So, ibig sabihin, hindi sila basta magkakilala lang ni Philemon. Magkaibigan talaga si Paul tsaka si Philemon. Ibig sabihin, malalim yung friendship nilang dalawa. Ikaw ba kung di malalim yung pagkakaibigan, sasabihin mo, ipag-ready mo ako lang. Yung kwarto dyan yung isang tama. Meron akong dalawang classmate nun. Sobrang close nila. And then, dahil sa sobrang close nila tsaka no mga parents nila, pero hindi sila kumbaga talagang goods lang sila. May kanya-kanya na rin silang asawa Kunwari, dadalaw yung isa doon sa isa, meron na siyang kwarto doon para kapag mag-overnight. Kaya ready. Kaya ito nakaka-relate ako kasi may familiar Dikit. ako na Dikit. yun. So, ibig sabihin, hindi ibang tao si Philemon kay Paul, hindi ibang tao si Paul kay Philemon. May relasyon talaga. Actually, pwede hindi nga sila ganyan mag-usap Pwede nga yung parang barkada lang na casual, baka naman pwedeng patawarin mo naman na si Onesimus, pero hindi. Naging maingat pa rin si Paul. Closeness card. Hindi niya ginamit yung closeness card para mang-demand. Ginamit niya yung closeness card. Hindi niya ginamit yung apostle card. Hindi niya ginamit yung closeness card para mag-demand. Ginamit niya yung closeness card para yung Christ or si Christ doon sa buhay ni Philemon lumabas, mag-surface. So, kumbaga, in the end nun, ang pinaka... Hindi manggagamit. Oo. Saka hindi naman para sa kanya. Oo. Tsaka sinabi mo, kung may utang siya, lagay mo sa pangalan ko. Saka ito iisipin mo. Di ba kapakipakinabang si Onesimus kay Paul? Ba't pa niya ibibigay? Yun nga yung point, diba? di ba? Napapakinabahan ko na. Ba't ko pa ibibigay sa'yo? Pagagalitan mo lang. Pero ang sabi niya, pero ayokong gawin yun without your consent. So, hindi na inabuso yung ni Paul. Napakaganda. Daming lesson ngayon sabi dito is, ang tawag dito, for I trust that through your prayers, it shall be granted to you.
So, kumbaga, sana mapagbigyan yung request ni Paul. Okay. Next, 23 to 25 na. Idiretso mo na. Kinukumusta ka ni Papras? Nakasama kong nakabilanggo dahil kay Jesus. Kinukumusta ka rin ni na Marcos, Aristarco, Dimas at Lucas na mga kasama ko sa gawain. Naway sumainyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo. Okay. Take note tayo mga binanggit dito, si Epaphras, si Mark, si Aristarchus, at saka si yung mga fellow laborers doon. Lumitaw to sa dulo ng Colossians. So, ibig sabihin, itong si Philemon, taga-Colose. Ayun. Kasi magkakakilala sila eh. So, Colossal title. so ibig sabihin, kilala din ni Philemon itong mga tao. Kasi kinakamusta din siya eh. O, di ba? Same circle. O, tingnan mo, nakakulong din daw si Epaphras. Oo nga naman. No? Huli ka. Pero naisip ko to eh, kunwari nakulong kayo sa, wala mo kayo, kunwari may ginawa kayo kalokohan, nakulong kayo, tapos magkakasawa sa kulungan. Siguro, wala lang kayo choice, magtatawanan na lang kayo. Parang ganun eh. Yun eh. Pero ito kasi tama yung ginawa nila. Tanga mo. Di ba? Parang ganun. Pero ito kasi tama yung buhay nila, tama yung ginagawa na. Nag-obey sila kay God, na persecute sila. Pero napansin mo, kung sino pa yung nakakulong, sila pa yung very positive and encouraging towards dun sa mga nasa labas. So, ang tanong, sino talaga ang tunay na malaya? Tapos sino talaga yung nakakulong? Di ba? So, sino ang tunay na baliw? Parang sino ang dakila? Ngayon nabanggit dito si Demas. Si Demas. Yung nang iwan sa kanila latter. Ayun. Pala. So, ito yung point. Ayan na yun. Ito yung point. Ito yung reason bakit possibly hindi ito yung huling letter ni Paul. Kaya ang possible na huling letter ni Paul is yung Timothy. Kasi okay pa si Demas dito eh. Eh di ba nung latter, parang sinabihan na yata si Timothy or yung ibang church na si Demas na inabandon na sila. So, sabihin, nag-turn away from faith. Di ba? Ngayon, yung conclusion, sabi dito, the grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. Hindi ko nababasahin to, yung buo na to. Basta ang point lang nito is, hindi tinanggal ni Paul yung accountability ni Onesimus. So kung may kasalanan siya, kailangan niyang maging accountable. Pero, kung may mga kailangan bayaran, andito si Paul. Kung pera man yan. Kung pera man yan, kumbaga, hindi ko inaabuso yung relasyon natin. So, kung may kailangan bayaran si Onesimus, sige, ako na. Pero, kailangan pa rin humarap ni Onesimus sa'yo sa mga pagkakamali niya. Maganda rin dito, responsable si Onesimus na harap sa'yo. The last part is, no part of New Testament more clearly demonstrate integrated Christian thinking and living. So, pinakita dito na hindi lang yung salita ng Diyos na buhay sa isip yung tinuturo dito, yung application. O, paano mag-reconcile ng mga tao? 'Di ba? Paano mo i-vouch itong tao na to na alam mo nagbago naman dito sa tao na to nang hindi mo dinidiscount yung emotion na kinos nung tao na yon doon sa tao na to. So, hindi mo ini-invalidate. Okay? Pero, tinutulungan mo siya na mas maging forgiving doon sa nagkasala. So, ang pinaka-interesting sa part nito is yung the grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. Is similar din siya doon sa huling verse na binanggit sa Revelations. Basahin ko lang. Sige. Kasi lagi ko kasing naaalala to eh. Sabi sa huling verse sa Revelations, and the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Kaya ito yung mga maliliit na bagay na maniniwala ka na si God talaga yung kumilos para magsulat itong mga tao na to. Kasi kaya itong Book of Revelation, si John, tapos yung nagsulat kay Philemon, si Paul, meron silang isang bagay na nagrasp. Okay? Yung grace ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Hindi lang yung grace ni God is pinatawad tayo at iligtas tayo sa ating mga kasalanan, kundi in-empower tayo na masunod natin yung kanyang kalooban.
What's up?